Okay na siya. Attorney, magandang umaga. Si Joel, si Weng po ito. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga sa iyo, Joel and Weng. Yes, sir. Good morning, Morning. sir. Sa panyaya ninyo. Ay, salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Attorney, siguro malaman lang namin, meron bang dating pa-inhibit na po sa ombudsman? Kasi ito po pinakabagong development, pinapa-inhibit po ng kampo ho ni dating speaker ang ombudsman na siya'y imbestigahan. Is this possible at pinapahintulutan ba ho ito? Hindi ho ito yung unang pagkakataon eh. Hindi ito unang pagkakataon na pina-inhibit ang ombudsman. Yung isa ho, yung Soriano versus Deputy Ombudsman, 2009 if I'm not mistaken. And then bago pa yon, yung Araulio versus Ombudsman. Okay. Nagkaroon na ho ng pagkakataon ang kataas-tasang hukuman na magkaroon ng ruling tungkol sa inhibition o recusal ng ombudsman. Ano po ang So ruling hindi ho doon? ito una. Ano po ang ruling doon, attorney? Doon sa mga Yung- naunang kasong yon. Okay, yun ang naunang kaso, yung kay Araulio versus Ombudsman. Nilatag ng Supreme Court, sinabi nila na yung batayan for inhibition ng ombudsman, dahil ito ay executive okay, prosecutorial, pwede hong mag-apply yung rules on inhibition na ginagamit sa mga huwes, sa husgado. Subalit, hindi ho ganun kahigpit ang batayan. Binibigyan ng lawig ang ombudsman kung kailan siya mag-i-inhibit. Ito ho ay in-affirm doon sa Soriano versus Deputy Ombudsman. Ano yung doktrina? Yung doktrina ho, number one, merong mandatory na inhibition o pagpigil sa ombudsman because of family relation, naging abogado siya before ng isa sa mga partido o siya mismo naging partido doon sa kaso or meron siyang pecuniary interest. Yung isa ho is discretionary. Yung discretionary, yan ho ay naaayon sa konsyensya ng ombudsman. Pero ang relevant ho doon sa doktrinang yon, sinasabi, if there is a prejudgment and there is a preset disposition on how to resolve the case, dapat mag-inhibit. Subalit, yun ang threshold na yon, medyo mahigpit, no? Pero it exists. Merong pagkakataon na pinapayagan. Gaya ho, kung may prejudgment na ang ombudsman, gaya ng because of mga public pronouncements na sinasabi niya, guilty na itong taong to, you know, prejudgment and coupled with actuation. Pero attorney, Yun yung mga pagkakataon na kahit na discretionary, sinabi ng Supreme Court, dapat mag-inhibit. pero itong pag sinabi natin discretionary, attorney Bukoy, ibig sabihin nito ay personal na decision ito ng ombudsman na pero wala naman pong ombudsman na amin na nag-prejudge ako, naging bias ako dito or nagkaroon ako ng conflict of interest. So pag nag-inhibit siya, may nag-petition sa kanya at nag-inhibit siya, because of those grounds, umaamin siya na guilty sa doon sa lahat ng inilita niyang grounds against him. Hindi naman. Hindi, not necessarily. Ang ibig sabihin lang niya, ayaw niya magkaroon ng kulay. Kunyari, mag-inhibit siya. Okay. Ayaw niya magkaroon ng kulay yung proseso. Sapagkat pag nagkakulay, hindi na siya impartial. You know? Meaning, kasi kasama sa karapatan na magkaroon ng wastong proseso, which is due process, ay yung karapatan para magkaroon ng impartial na investigasyon or ibig sabihin na walang kinakatigan, walang kinikilingan na investigasyon. So kung mag-inhibit siya, hindi ibig sabihin tama yung motion. Bias Na ako. No, not necessarily. Okay. So mas mabuti kung ganon dahil yung ombudsman hindi niya igigiit. Hindi, ako magre-resolve nito. Oo. Hindi ho maganda. Kung halimbawa po na mag-inhibit ng isang ombudsman, sino na po ang sasalo ng trabaho na imbestigahan ang isang tao na dapat nilang imbestigahan? Okay. Hindi ho pwedeng lumabas yan sa Office of the Ombudsman kasi it's a constitutional duty. Yes. Ngayon, there are instances na yan ay naka-assign sa graft investigation officer. Pag yun ang nag-inhibit, mag-a-assign lang ng ombudsman ng panibago. Opo.
In the meantime, meron naman sitwasyon din na Deputy Ombudsman, ang may hawak ng kaso, nag-inhibit siya. Ang gagawin ng Ombudsman, mag-appoint siya doon sa ibang Deputy Ombudsman or sa overall Ombudsman. Kasi Yes. ang struktura ho, merong overall Deputy Ombudsman, may Ombudsman for Luzon, one Yes. for Visayas, one for Mindanao. So, isa doon sa apat na yun na pwedeng, sa tatlong natitira ang pwedeng mag-take over sa kaso. Subalit, kung ang ombudsman mismo, kunya, sa halimbawa, ang pinag-inhibit, at nag-inhibit naman, ang patakaran nila, nasa rules nila yan ang mag-take over, yung overall deputy ombudsman. Hindi ba makakapagpabagal ito ng proseso ng investigasyon kasi ipapasa mo rin sa iba? Hindi ho naman. Sapagkat pag ipinasa mo sa iba, kung ano man yung estado ng investigasyon, nung ipinasa mo sa iba, itutuloy lang. Hindi ka magdabalik back to zero. Hindi ka aatras. Kung saan na doon yung estado ng investigasyon, itutuloy mo lang. Baka naman halimbawa ilipat sa overall deputy ombudsman. Nagsalita ang deputy overall ombudsman kasi na siya na-interview. Baka sabihin ulit ng isang iniimbestigahan, bias ito, nagkaroon na naman ng prejudgment. Baka maubusan naman tayo na Hanggang kailan mag-iimbestiga. ba? May limitation Hindi ho. ba yun? Oo. Hindi ho. Hindi nyo pwedeng husgahan yung pinagpasaan, maliban na lang kung meron siyang sasabihin na naman at meron naman siyang gagawin that will show manifest partiality, yung hayagan na pagkiling, no? Or meron siyang actuation, meron siyang ginawa, may sinabi siya na panibagong or hiwalay na dahilan para ipa-inhibit siya. Okay. Ito lang, ang AMLAC ay naglabas na po ng freeze order, no? Yes. Doon sa mga ari-arian, accounts, bank accounts ni dating Speaker Martin Romualdez. Marami ang sinasabi ho ng kampo ni Romualdez, this is arbitrary dahil wala pa namang kaso na isasampa sa akin. Ano ba ang punto de vista ninyo dito, Attorney Bukoy? Not necessarily, no? Kasi ho, ayon ho sa Anti-Money Laundering Act, ang AMLAC ho, ang purpose ho ng freeze order ay to preserve the asset, to prevent concealment and to prevent dissipation. So, pag nagkaroon na ng freeze order, kasi ex parte yan ibig sabihin ho, without notice, hindi kinakailangang sabihan yung may-ari ng ari-arian or may-ari ng bank account. Hindi siya kinakailangang sabihan. So, ang recourse ngayon nung subject, ang recourse niya is to file a motion to lift the freeze order. Dahil bago ho makakuha ng freeze order, ang AMLAC ho magpa-file ng application for a freeze order sa Court of Appeals. Pero ang Court of Appeals maghahanap ng probable cause, meaning is there enough evidence to convince a reasonable mind that a crime is probably committed. Ano yung hahanapin niya? Number one, probable cause. Gaya nung nabanggit ko, is there a grounds to convince a reasonable mind that a crime was probably committed and that the person involved or the account holder involved or the owner of the property involved probably committed it. Number one, that probable cause yun. Number two, ito ba ay yung bang deposit or asset konektado? Dapat to may tulay ng ebidensya na ito ay illicit o nakaw na yaman. That's number two. Number three, dapat to patunayan na there is a threat of dissipation. Ngayon, kung kahit may freeze order na, pero kung patunayan na wala naman itong predicate crime na tinatawag o yung illicit activity or money laundering or graft and corruption, pwede humalit yan. Dahil nga nang sabi ko, nung mag-apply, ex parte. Oo. Walang notice no sa tao. Oo. Kung ex parte po ito, hindi alam ni dating House Speaker Romualdez Hindi na niya alam. meron ng freeze order sa kanya at may application of a freeze order sa Court of Appeals. Saang punto niya mapoprotektahan o sino mang opisyal ng gobyerno na inimbestigahan po saang punto mapoprotektahan ang kanyang interes sa ganitong usapin, attorney? Saan papasok yung pwede na akong kumontra sa hakbang ng AMLAC?
Kasi ganito nga, gaya nung nabanggit nyo, Yes. tama kayo, Mm. ex parte yan eh. Opo. Without notice, hindi niya alam. Nagkaroon ng proseso. Magkakaroon siya ng hakbang lang para iwasto ito kapag nasabihan na siya na may freeze order. Okay? Hindi kasi ang bibigyan ng freeze order, lahat ng known, lahat ng alam na bank accounts, lahat ng ari-arian, bahay, lupa, etc. No? Tapos, obligasyon ng Court of Appeals na bigyan siya ng notisya Yun, doon pala. para malaman niya na mayroong ganitong freeze order. Mm-mm. Ngayon, yan ang pwede mong tuligsain by a motion to lift freeze order. Sasabihin mo, number one, wala namang probable cause eh. Number two, walang tulay ito na mag-uugnay sa any unlawful act of graft, corruption, or money laundering. Number three, wala namang threat of dissipation or concealment. Yun ang kanyang pagbabatayan upang tuligsain at upang yung freeze order at upang ma-lift yung freeze order. Pero Attorney Bukoy, yung ongoing na investigasyon ng Office of the Ombudsman, hindi pa ba yun sapat na dahilan para kumilos talagang AMLAC para magpa-freeze ng assets ng isang taong iniimbestigahan po nila? In this case, si dating House Speaker. Ngayon kasi ganito ang application for a freeze order, hindi mo kinakailangan magkaroon kagad ng actual kaso eh. Kasi ang purpose nga ng AMLAC is to preserve the asset and not to hindi ma-tip off, hindi masabihan Yes. yung tao concerned na ipapa-freeze namin account mo kasi pagka ganun pwede na agad magtago eh. Oo, Okay? mag-withdraw ka na mag-withdraw. Correct. Oo. And then pero ibang usapin yung pwede naman habulin yan, pwedeng sundan yan, etc. Opo. etc. Mm-mm. Subalit, yung mere issuance of a freeze order does not say na yung public officer concerned ay may kasalanan. Okay? Kasi yung freeze order is directed towards the property or the account. It is not directed in persona dun sa tao, nung may-ari ng account o may-ari ng ari-arian. So, hindi ibig sabihin na porke naka-freeze order, guilty, kaya binigyan ng freeze order. Hindi po. Hindi, mali yun. Hindi po yun. Sapagkat, gaya ng nabanggit ko, ang layunin ng freeze order is to preserve the asset. Okay. Attorney, ito lang. May prescription period po yung freeze order ng AMLAC. Nasa 20 days Yes. kung di ako nagkakamali. Ibig sabihin, kailangan mag-file ng kaso ang ombudsman within 20 days after the prescription period. Ano mangyayari doon sa freeze order? Ano yung malilift? Hindi ko tawag dyan prescription period. Ano tawag po dyan? Ang tawag dyan is the validity of the freeze The order. order. Okay. Validity. Okay. Yung 20 days, within 20 days, pwedeng mag-file ng motion to lift yung may-ari ng account or may-ari ng property eh. Okay? Ngayon, kung hindi nila naiusad, hindi nila na-file yung corresponding case, okay? Hindi yan mabibigyan ng extension. Kasi yung extension pwedeng umabot ng 6 na buwan eh. Okay. However, yung threshold ng evidence, tutuloy yan. Kailangan patunayan nila that there is not just, probable cause, continuing probable cause. They should be able to connect the funds in question to any illicit activity or unlawful act or to money laundering. And number 3, there is a continuing threat of dissipation. Kung hindi nila ma-aprobahan yan, hindi din na yung extension. Okay, at pwede ka lang mag-extend pag officially filed na po ang kaso. Mas madalas napapa-extend yan pag may kaso na. Ayun. Okay? Para mas Kasi may kung basihan. maalala ninyo, probable cause lang yung Yes. initial issuance eh. Okay. Okay. Doon sa issue naman ng PHDO, ano ba yun? Pwede bang mag-file din ng Pwedeng lift? questionin? Pwedeng questionin ba ng Romualdez Camp yung PHDO niya para sagkaan yung kanyang karapatang makabiyahe? Sigurado kahit na sinong opisyal na na-issue ng precautionary hold departure order, ay pwedeng again questionin yon. Dahil, number 1, ang precautionary hold departure order ay again ex parte. Wala na namang notice. Walang notisya uli yan. Oo. Bakit walang notisya doon sa kinauukulan, sa taong kinauukulan? Kasi pag may notisya, baka tumakbo kagad. Umalis na. Makalabas. Makalabas kagad. Subalit, meron ng mga limitasyon yung pag-issue ng
preliminary hold departure order. Dapat yung kaso ay nasa preliminary investigation na. Okay? Itong kay Speaker Romualdez, hindi ko alam kung under preliminary investigation na. Sapagkat kung under preliminary investigation na napapanahon yung pag-apply ng precautionary hold departure order. Subalit, kung wala pa preliminary investigation, ano pa lang siya, hilaw na reklamo na inail sa Office of the Ombudsman or sa DOJ, kung hilaw pa, meaning wala pang preliminary evaluation of probable cause, pwede niyang tulig sa inyon, pwede ho niyang malift yung kanyang precautionary hold departure order. Pwedeng malift. Ang pag-question po nito ay sa Korte Suprema, ganun po ba yon? Hindi po. Saan? Sa husgado rin na Husgado nag-issue lang. precautionary hold departure order. In this Sandigan case, Bayan. okay. In this case, Sandigan Bayan. Sandigan Bayan. Paano niya ipapalift yan? Sasabihin niya, number 1, wala namang probable cause eh. Number 2, masyadong premature, masyadong maaga. Wala pang preliminary investigation eh. And then number 3, I am not a flight risk. Hindi ako tatakas. So, on those points, pwede yang mabaliktad. Pero ito nga, nakikita ko, sinabi ko nga, na assuming, okay? Assuming, wala pang preliminary investigation, premature yung pag-apply ng precautionary hold departure order at pwedeng baliktarin ng Sandigan Bayan. Gaya na sabi ko, bakit pwedeng baliktarin? Kasi ex parte ito eh. Ex parte. Nung mag-apply ang ombudsman, walang notice sa kabila, sila lang yung magpipresenta ng ebidensya kung bakit yung precautionary hold departure order ay dapat isautos ng Sandigan Bayan. Okay, huli na lang siguro, Weng, matanong natin na nahuli na raw po si Saldico pero hindi pa pala. Diyan po sa Czech Republic. Kaya lang, bago yun sa akin. kaya lang, maraming mga isipan na sinasabi baka pwede kung sakali maipabalik natin siya rito, baka pwede natin siyang gawing state witness para makapagturo pa ng mas malaki sa kanya. Pwede ba 'yon, Attorney Bukoy? Hindi siya pa pwede maging state witness eh. Base ho sa mga balita ha. Hindi siya pwede eh. Bakit? Sino ba yung state witness? Number 1, hindi dapat ikaw yung most guilty. Doon sirang-sira siya doon eh. Dahil siya ang nasa sentro. Siya yung itinuturo ng mga testigo eh. Hindi ho ba? Na siya yung mastermind. Number 2, ang requirement is he should be able to provide direct testimony. Number 3, walang ibang ebidensya para patunayan yung kaso. Number 4, yung kanyang testimonya can be corroborated in all material points. At number 5, finally, na hindi pa siya nako-convict of a crime involving moral turpitude. Mahihirapan siya dito because he appears, based on the news items and based on the pronouncements and based on the Blue Ribbon Committee hearings, siya yung tinuturo na most guilty eh. So doon Kaya pa lang hindi medyo siya, sabi ka. malabo ho, mahihirapan siyang Malabo. maging state witness. Alright. Alright, sige. Attorney Bukoy, salamat ha. Mukhang you. hindi ito ang huli na makakausap ka namin. But in the meantime, salamat Sir, sa oras thank you. ninyo. Good morning po. Salamat din sa inyong pag-imbita sa akin. Salamat po. Si Attorney Antonio Bukoy, Odi Bukoy, member po ng Free Legal Assistance Group at member din po ng Mabini, mga kapuso.